the SPTA officers are informing you of their plan of selling raffle tickets for the benefit of the school. They said that tickets will be sold to teachers and parents who will voluntarily buy them. Also, a resolution signed by all SPTA officers upon the approval of the Parents' General Assembly will be submitted to your office for proper documentation. As a school head, what is your best response? A. Tell them that selling of tickets to teachers is prohibited by law. B. Tell them that selling of tickets shall be in voluntary basis and shall not be sold to students. C. Tell them that selling of tickets is acceptable if in voluntary basis and with resolution. D. Tell them that selling of tickets is acceptable if approved by the Parents' General Assembly. What do you think is the answer? Tingnan natin itong mga options natin. Sa analysis natin, lahat naman ditong options na to, itong A, B, C, D, ay may mga punto. Meron siyang mga salita na pwede nating i-consider, lalo na kung gagawa tayong desisyon, dapat lagi mo itong makikita itong mga salitang ito. Dapat ito ay voluntary. Para pag kami nagreklamo, meron kang panabla, voluntary po ito, hindi ito mandatory, hindi po ito compulsory. Dapat hindi din apektado ang mga estudyante. Bawal po ang estudyante. And then, dapat po may resolution. Naalala nyo sa Omnibus Guidelines ng SPTA, lagi silang may resolution, patunay na ito ay kanilang plano at napagkasunduan. At higit sa lahat, dapat inihaharap sa mga magulang bago gumawa ng resolution. So, tingnan po natin ito, B, C, or D. Dito lang ako tumitingin sa B, C, or D. Nakita ko, acceptable. Pero naintriga ako dito sa letter A. Selling of tickets, prohibited by law. Teka lang ha, ang dami nagbebenta ng tickets sa mga schools. No? Meron pa ngang Boy Scout at Girl Scout, di na ticket eh. Bakit ito ay prohibited by law? So most probably sa unang tingin, itong letter A, mali ito eh. Possible na B, C, or D. Parang mas nafe-feel ko itong letter D. Kasi nga hiniharap sa magulang, syempre pag nag-approve yan, resolution kaagad yan, So tingnan natin, hanap tayo ng paliwanag para dyan. Kung common practice ang titingnan natin, ang letter A mahina na yan. Ang letter B, mahina na rin na argumento yan. Dito lang tayo mas pipili sa C or D. Sa letter C, parang mas matibay itong letter D. So tingnan natin kung tama ba ang letter D ang ating sagot. Basahin po natin itong Republic Act No. 5546. Ang title ay An Act to Further Amend Republic Act No. 4206 entitled An Act Prohibiting the Collection of Contributions from School Children of Public, Primary, Intermediate, and High School. Honestly, noong una ko siya mabasa, 1969, oh my gosh! I said, ang tagal na pala nitong batas na ito. At yung paniniwala na bawal magbenta ng ticket, dito pala nanggaling, 1969 pa. Sabi po dito, the sale of tickets or collection of contribution in any form whatsoever by any person for any project or purpose, whether voluntary or otherwise, from school children, students, and teachers of public and private school, colleges, and universities is hereby prohibited. Hereby prohibited. Ano lang ang pwede? Yung ticket ng Red Cross, Girl Scout, at Boy Scout. Pero, hindi kasama yung mga contribution of parents and other donors for the support of barrio high schools. Kaya po meron kayong authorized contributions. Anong mangyayari pag hindi sumunod? Ang sabi dyan, violators of this provision shall be punished by a fine of not less than 1,000 pesos or imprisonment for not more than 1 month or both in the discretion of the court. If the violation is committed by a private education, ipapasara ng deputy secretary yung school. Kaya ang sagot sa ating tanong ay letter A. Ano po ang gustong ituro ng tanong na to sa atin?
Huwag basta-basta ibase ang pagpili ng sagot sa personal experience or common practice sa school. Tandaan po, bawat school ay may kanya-kanyang konteksto na maaaring katanggap-tanggap. Ngunit, dahil ikaw ay kumukuha ng exam na ito, ng NASH, ina-assess ang iyong galing sa pagpili ng sagot at pagsunod sa kung ano ang tama sa mandato ng DepEd. Kaya wag niyo munang gamitin ang personal experience niyo, ha? Sumunod muna tayo, sundin natin kung ano ang mandato ng DepEd at kung ano ang mandato ng ating batas. Yun muna, goodbye!